So, ayan, okay na. Meron na siyang picture. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. Welcome back sa aking channel. So, doon sa mga gustong magpagawa ng kanilang mga flat screen TV, kahit anong brand yan, LCD, LED TV, OLED, QLED, Smart, Android, or Google TV. So, pwede kayong tumawag at mag-text sa aking number. La Union area lang po. At doon naman sa mga gustong magpa-home service, pwede rin pong home service. Pwede rin po naming pick upin yung inyong mga unit kung hindi nyo madadala sa aking shop. So, ito yung gagawin natin ngayon. Isang basic LED TV, 32 inches na, ayan wala siyang display. Pero okay yung kanyang backlight. So, bali, yung kapatid ko yung gagawa dito. At tayo na lang yung taga-video. So, bali, sabihin natin kung ano yung gagawin niya. So, basic LED TV lang na walang pangalan dyan eh. LED TV lang yung nakalagay. So, bali dinala to ng isa sa mga suki natin na nagpaparenta ng videoke. So, monitor to ng videoke. So, chinek niya yung 12 volts, okay naman. Yung ABDD, okay. Yung BGL, okay din. Ang nawawala lang dyan na voltahe yung kanyang BGH. Tapos sa pan-checking, meron siyang nakita dyan na sunog na transistor doon sa linya ng ABDD. So, malamang yan yung nag-cause ng no picture. Pero kung papansinin nyo yan, yung transistor na yan ay balik connect yan dun sa ABDD line. So, yung capacitor na apat dyan, yung bandang kanan, ABDD line yan. Tapos yung dalawang capacitor sa kaliwa, din yan, connect din yan sa ABDD line pag nag-switch na yung switching transistor na nasunog. So, bali, tinatanggal niya muna and then check natin kung may shorted dyan sa linya. Kasi kung minsan, kung bakit nag-short yung switching transistor, merong shorted dun sa kanyang output. So, madalas yan ay yung mga chip capacitor. Pag na-check na natin na walang shorted or kung meron man, so palitan natin or pwede rin namang hindi napalitan. Pag naayos na yung shorted, pwede nating palitan yung switching transistor or pwedeng jumper na lang din yan. So, mamaya, yun na lang yung gagawin natin para mapakita natin na kahit hindi na natin palitan yung transistor, gagana pa rin yung unit natin. So, check natin. So, bali itong dalawang capacitor na to, yan na yung sa output. Ayan merong shorted. So, 2.4 ohms lang nare-reading natin. Pero yung yung dalawang capacitor na yan, may nakaparallel din yan na connect sa bawat source coff natin. May so ilan yung kanyang source coff? Nasa 4 yata yung source coff niyan. So bawat source coff, papasok din doon yung ABDD natin at saka may mga capacitor. Kaya sinabihan ko na lang siya na para malaman kung asan yung short doon,
gagamit na lang siya ng external na power supply, and then isi-short killer niya. So katulad lang din nung nakaraan nating mga ginagawa na may mga shorted na ABDD line. So check natin yung pwede natin gamitin ng external na power supply. So check nyo lang yung ano dito yung polarity ng yung supply, kung sa positive, kung sa ground. Kasi kung minsan kapag nagkamali kayo dyan ng tusok, pag na-open yung short, pwedeng didiretso na kasi siya sa DC-DC. So pwedeng masira yung IC kung pag nagkataon. So dapat kung steady nyo na sa ground yung black, and then yung positive na lang. So kagaya ng ginawa niya dyan, yung black sa ground. Kaya lang nakalimutan niyang maglagay dyan ng phase sa mga suspected na capacitor. Kaya na-open na lang yung ano dyan, na-open na lang yung short. So hindi na niya nakita kung nasan banda yung shorted na capacitor. Kaya mas maganda gamit tayo ng soldering paste or kandila or kung ano man yung ginagawa ninyo para makita natin yung capacitor na shorted at yun yung papalitan natin. Pero dito, so nakaligtaan nga nung kapatid ko na gumamit, at kaya nung pag-check niya, nawala na yung shorted sa ABDD line. Malalaman mo naman na nawala na yung short dyan kapag wala nang current yung ating external power supply. So since hindi niya nalaman kung saan yung shorted na capacitor, so pwedeng ganyan na lang. At marami pa namang capacitor doon sa linya ng ABDD line. So pwede lang din na hindi na niya palitan. Pero kung nakita nyo kung asan yung sirang capacitor, mas maigi palitan nyo na lang. So ayan, bali ginamperan na lang niya yung in and out ng ating switching transistor. So jumper na lang para mapakita natin na gagana pa rin yan kahit na hindi natin palitan yung mismong switching transistor. Kasi gamit lang naman ng transistor is switch niya yung on and off ng ABDD line. Kaya yan na lang ang gagawin natin. Tapos check natin kung lumabas na yung ibang supply. Kasi kanina ano lang yan yung BGHs lang dyan yung nawawala. Okay, kung di pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe. Pa-like na din ng ating video. Pa-share. Kung sa tingin nyo ay makakatulong yung ating video. At pa-hit na din ng notification bell para ma-update kayo sa mga susunod pa nating video. So, yung sinukatan niya kanina ay ano yan, BGH. Medyo mababa nga lang yung BGH nito, nasa 22 volts. So, yan yung kanyang ABDD. So, sinukatan niya doon sa mismong jumper na pinagmulan ng nasunog na switching transistor. At ayan, meron na siyang display. So, gumana yung ginawa niya kahit hindi natin pinalitan ng switching transistor. So since okay na yan, so pwede na niyang isarado yan at final testing tayo mamaya.
So, bali, marami pa tayong naipon na mga bro na video na nitong nakaraan nung na-busy tayo na hindi tayo nakapaggawa ng mga video. Pag may time, i-edit natin at i-upload. So, ito yung ginawa natin dyan. Pagkita lang natin na andun pa rin yung jumper dun sa switching transistor at wala na tayong ibang ginawa dyan kundi yun lang. So, ayan. Kung nagustuhan nyo yung ating video, please like, share, and subscribe. Okay, maraming salamat. I'm walking alone.